At nandito na naman tayo, nagbabalik mga kababayan, at sa video na ito ay bubuking natin ang kalokohan at kasinungalingan ng alyansa na pinamumunuan ni Marcos Jr. Dahil kung ano-ano ang pinagsasasabi nila sa entablado sa tuwing sila ay nagkakaroon ng rally, at dito sa ipapakita ko sa inyo ay marirealize natin na ito talaga ay niloloko lang tayo ng mga ito, mga kababayan. At ika nga, sinasabi ng karamihan na ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Or kabaliktaran, kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Sino ba ang numero unong sinungaling? Number one na sinungaling, mga kababayan, at mapanlin lang, walang iba kundi si Satanas, mga kababayan. At pero may nakapagsabi dito sa pag-uusapan natin, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay number one sa kasinungalingan at number one sa pagpapalaganap ng fake news dito sa Pilipinas. At sinabi natin kanina yung Satanas, dahil dito sa Pilipinas marami ang Satanas, mga kababayan, na hindi naniniwala sa Diyos, at dumating pa nga sa punto na nilalapastanganan nila ang bahay-sambahan. So pero hindi lang po yan dito sa Pilipinas nangyayari, mga kababayan, kaya tayo pinaparusahan ng poong mailalang dahil sa ating mga kalokohan, dahil sa ating mga kasalanan na dapat sana ay hindi natin ginagawa para maganda ang buong mundo, maganda ang ating buhay. Pag-uusapan natin lahat yan dito, mga kababayan, pero bago natin pag-usapan yan, pagkatapos nito, magbabanata na tayo. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre pa, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, Master Judea nagbabalik. Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe. At syempre, huwag kakalimutan mag-comment dahil binabasa po natin yan. Komentuhan nyo at atin niyang pupusuan. At syempre, oo. Katulad ng ating sinabi kanina, mga kababayan, marami na naman tayong pag-uusapan. Una, pag-uusapan natin ang kasinungalingan ng alyansa ni Bongbong Marcos Jr. Alam mo, kung bakit puro kasiraan ng mga Duterte ang mga namumutawi sa mga labi ni Bongbong Marcos Jr. dahil wala naman siyang may pagmamalaki na nagawa sa kanyang gobyerno. At parang ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay parang listahan. I mean, yung listahan ng accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos ay parang bicameral committee report. Blanco, mga kababayan. Oo. Kaya, syempre, kung wala ka namang pagmamalaki, patuloy ka na lang mga atake, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsimula ng pang-aatake, pero ngayon mukhang medyo umaaray na sila, at kung ano-ano na naman ang pinaggagawa nila, ang pinalalabas nila laban sa kanilang mga kalaban, lalo na dito sa PDP laban, mga kababayan. So now, patutunayan po natin sa inyo, ano ba sinasabi muna ni Pangulong Bongbong Marcos sa entablado sa tuwing siya ay nagsasalita dyan sa mga kampanya-kampanya na yan. Ang gaganda ng kanyang mga sinasabi, pero parang kabaliktaran sa tunay na nangyayari. Dumating na nga sa punto na pinagtatawanan na siya ng mga netizens ng mga Pilipino dahil yung mga sinasabi niya hindi naman nagkakatotoo. So eto, isang patunay na tayo ay pinagloloko ng mga ito, mga kababayan, dahil doon sa interview ni Katrina Constantino doon kay Toby Tiangco, which happened to be the manager of Alyansa ni Marcos, mga kababayan, dito po ay sunog na sunog dito si Toby Tiangco. At ganito dapat ang mainstream media. Ganito dapat, palabasin natin ang totoo. Hindi yung natatakot kayo
baka matanggalan kayo ng prangkisa or whatsoever. So ito si Katrina Constantino, napakatapang, at dito talaga malalaman mo mga kababayan ang katotohanan kung tayo ay pinaglololoko o sila ay nagsasabi ng katotohanan. So ito, panoorin po natin ito mga kababayan. Well, joining us now to talk about the administration's senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So, di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alianza para sa Bagong Pilipinas. Yet, it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing here, Congressman. All right. So yan po ang lagi nating sinasabi. Niloloko tayo na bagong Pilipinas, bagong alyansa. But if you're going to look at their candidates, it's still the same thing. Same persons. Same politician na nakikita na natin dekada-dekada na ang nakaraan. Oo. There's nothing new. Walang bago. Walang bagong Pilipinas. Yung title pa lang, mga kababayan, salto na. And here they are. Nambubudol na naman at kung ano-anong pinagsasabi sa entablado. Pero dito, sunog sila dito. Yung track record ang mahalaga. What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist. So, naandyan na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. How confident are you that they will be able to put forward a different approach, given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? Yun ang sinasabi natin. Mayroon pala kayong mga bagong pamamaraan para paunlarin ang Pilipinas, pero ang tatagal nyo na diyan sa inyong mga posisyon, ba't walang nangyari? Tapos ngayon, sasabihin nyo, ganito, ganyan, pag-agandahin natin ng Pilipinas, gagawa tayo ng ganito, gagawa tayo ng ganyan, lak ng tokwa, puken, punyeta. At tatagal nyo na sa politika, pero paulit-ulit lang ang inyong mga sinasabi. Wala namang nararamdaman ang kawawang Pilipino sa inyo. Katulad, di Manny Pacquiao, mga kababayan, ano pinapangako niya? Pabibigyan ng pabahay ang mga Pilipino, ganun, what? You've been in Senate and nothing happened, Manny Pacquiao. Tapos ngayon, nandyan na naman kayo, umaakyat sa entablado, pinaglololoko nyo na naman ang mga Pilipino. Tuloy. How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan, at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead. Yan. Lito Lapid, ano nagawa niya? Kung may nagawa man niya ng mga batas, ewan ko kung sponsor lang siya o siya mismo ang may akda. Hindi natin alam. Paano mo magagawa yan? Nandun ka lagi sa shootingan. Diba? Nandun ka lagi sa Batang Quiapo, nandun ka kay Cardo noon pa. Ilang taon yun si Cardo na mayagpag? 7 taon, nandun din yan. Batang Quiapo, ilang taon na, nandyan din siya hanggang ngayon. Bakit hindi na lang isang bagay ang iyong pagpukusan? Diba? May ano pa ba? Agimat. Agimat ba yung ano niya? Hindi May ano pa yan. Basta may ano pa yan. Si Lito Lapid, may ano pa ata yan tawag dito. Party list pa ata yan. Tapos tatakbo sa senador. Oo. Pero lagi yung makikita doon sa TV. Sa Batang Quiapo. Is that yan ba ang pinagmamalaki ni Marcos Jr. ng mga kandidato na ito mismo, panoorin natin at pakinggan natin. Nung tinanong ko siya, ano bang plano mo? Sinabi niya, baka bumalik siya sa Senado. So, siyempre, inimbitahan na rin natin. Kasi malapit na kaibigan ko naman si Senator Manny Pacquiao. So, walang hiya talaga, oo.
Oo. Dahil kaibigan mo, okay lang. Oo. Kaibigan ko, tatakbo ako ng senador. Okay? Oo. Dahil kaibigan mo, inimbitahan mo. Kahit wala namang kakayahan na nakikita tayo para mapunta uli siya dyan sa Senado. Ha? Nakita niyo po ba yung yung mga interpellation dyan sa Senado dati? Tapos sasabihan mo, kami kaibigan, kaya inimbitahan? Anak ng puta, kung yan ang inyong dahilan, kaibigan, aba, nasaan yung pagmamahal nyo sa bayan? Nasaan yung mga sinasabi nyo sa entablado, ha, na magandang gagawin sa bansang Pilipinas? Kung ang rason nyo, kung bakit nabuo ang alyansa na yan, ay dahil sa inyong pagkakaibigan. Diba? Hindi, sana nagnegosyo lang kayo para hindi na kayo binabakbakan ng taong bayan. Kaibigan dahil kaibigan. Pagbibigyan, iimbitahan. O sige, sumama ka sa amin. At ipagmamayabang pa ni Bongbong Marcos na hirap daw ang PDP laban sa pagbuo ng senatorial slate. Hindi po yan ganun kadali, mga kababayan. Hindi katulad na ninyo na porke kaibigan, iimbitahan, isasalin sa alyansa ninyo. Doon sa kabila iba doon. Ginagamitan ng isip ang pagpili ng mga kandidato doon. Dito, sa tingin nyo, pinag-isipan ba yan? O eto, Katrina, banatan mo. Lagi kami nag-uusap. So ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Nasaan yung taong bayan doon sa inyong pagkakaibigan? Ha? Mga kababayan, hindi po tayong may sabi niyan. Ayan. Interview po yan. Palakpakan natin si Katrina Constantino. You got it. You slayed it. So, ganun po ang klase ng pamumulitika ni Marcos Jr. Yung alyansa na daw, matatag, magagaling ang mga nandyan. Anak ng tokwa. Nabuo pala yan sa pagkakaibigan. At walang bago sa inyo. Bagong alyansa, bagong Pilipinas. What? 3 taon na, wala pa rin bago. Yung listahan ng accomplishment ng amo ninyo, parang bicameral committee report, blanco. Walang hiya, pinaglololoko nyo talaga ang mga tao. So narinig nyo yan, mga kababayan. Narinig nyo po yung usapan. Tapos ano narinig nyo kay Bongbong Marcos? Sa tuwing siya ay umaakyat sa entablado, para ipagmalaki ang kanyang mga kandidato. Ang gagaling, ganyan. Nilalait pa niya yung PDP laban dahil hindi nabuo. Sa kanila daw, kompleto. Abay kung kompleto naman, at ganyan naman ang mga kandidato na inyong ihahain sa taong bayan, doon na lang kami sa kulang na pinag-isipan. Dahil yung mga nandun, mga abogado yon, matatalino at maaasahan. Dito sa inyo, yung isa nga dyan, artista na . Yung mga droga sa Kalatagan, hindi na natin alam kung saan napunta yan. Hindi natin nalalaman kung sino may-ari nun at yung driver nasaan na yun. Diba? Huwag nyo kaming pinaglululoko. Dahil ang amo nyo, sabi nga ng dating ng veteranong komentarista, veteranong reporter, si Bongbong Marcos, number 1 sa fake news. Ibig sabihin, hari ng kasinungalingan. Hindi po tayo may sabi niyan. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, tayo nagsisinungaling dito. Pakita ko. Hindi po tayo may sabi. Ito, si Sir Jay Sonsa. Banatan mo, Sir Jay. Ang tawag nito, alam mo dapat kung talagang fake news ang kanilang gustong atakihin, unang-una isumo nila si Marcos. Kasi yung number 1 fake news, peddler . Sabi niya, walang pulis na may sandata pumasok sa KOJC. Kompleto tayo ng video, nakita natin yan, no? Sabi niya, banat siya ng banat sa China,
Pagkatapos, inimbita niya yung mataas na opisyal ng Communist Party officer ng China. Sabay pa sila naghapunan. No? Tapos sabi niya, galit ang gobyerno sa China, galit ang Pilipinas. Plastic. So sino fake news? Peddler? Ang vlogger o ang gobyerno? Di ba? Pero balikan lang natin yung paano kalamatas. Ako gusto kong bigyan ng pagkakataon nitong Kongreso to redeem itself Kasi every time I listen to them at pinapanood ko, parang it is a total display of stupidity and ignorance by congressman, di ba? Kasi wala silang alam. Wala silang alam. Dapat kasi kung ang digital ang pinag-uusapan, vlogger ang pinag-uusapan, ang dapat inimbita nila yung mga dalubhasa. Yung marami ng experience at masasagot lahat ng tanong nila. Dapat pinatawag nila yung top 100 content creator, no? Rapi Tulfo, Tony Gonzaga, Alex Gonzaga, Heart Evangelista. Di ba? Yan ang mga Ivana Alawi. Kasi yan, pwede nilang tanungin, paano kayo naging milyonaryo? Paano kayo namomonetize? Sila makakasagot kasi karamihan itong mga social media personalities hindi monetize. Walang kinikita. No? So yung mga tanong nila kanina, ang makakasagot noon, yung mga talagang content creator, sila Wamos, no? Sila, ang dami. Sila Nadine Lustre, sila Yasi Pressman, yan ang mga talagang vlogger talaga. Yung mga namimigay ng kumikita ng may mga kumikita riyan, 25 million isang buwan. Hindi itong mga political vlogger. So Jay, kasi lagi nilang sinasabi sa press con na hindi daw nila pinipigilan ang lahat po ng ating mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon. Halimbawa, yung freedom of expression, freedom of the press, protection against censorship, at yung right to peaceful assembly. Pero iba kasi yung sinasabi, iba rin yung sa ginagawa, pinapakita ng taong bayan. Yung sinasabi nila, pag wala dyan yung wala naman kaming pumunta kay rito, Pero, nakita mo naman, noong first day, noong February 4, pinadidisbar si Trixie Angeles, Tony Angeles. Pinatatanggalan ng lisensya si Dr. Ethel Pineda at saka si Lorraine Badoy. Anong klase yun? Yun talaga, dahil pa ang prior restraint nun. Alam mo ako, sa tingin ko lang, kasi nga dahil ang time is of the essence, no? Ito puro pasiklab na lang ito Tingnan mo sino mga nag-iimbestiga, kunyari in aid of legislation. Puro mga graduating Paduano, tumatakbong congressman sa Negros. Last termer na siya sa Abang Lingkod Party List. Si Ace Barbers, last termer na sa Surigao, del Norte, Surigao City. Si San Fernandez, last termer Santa Rosa, Laguna, tumatakbong gobernador. Abante, tumatakbo. Ang dami nila. In other words, ginagawa nila ito para makalibre sa sa exposure Kasi i-cover. Hindi ito because malintention Dahil unang-una, hindi nila maipapasa ang batas. Pag hindi mo na ipasa ang batas ngayon, ang rule is balik ka uli sa uno. Pagdating ng 20th Congress at hindi na sila miyembro ron. They have to reintroduce a bill. As of now, they don't even have a bill pending. The TRICOM was convened on the basis of a privileged speech. It's not a pending bill that will address this problem. Ganun sila kabubo. Yan ang sinasabi ko. Pero bakit nga nila minamadali? Okay? Bakit nila kailangan magsesyon, mag-hearing na yan? Tama yung sinasabi ni Sir Jason free exposure, libre, hindi na kailangan magbayad. Pera ng gobyerno lang gagamitin sa mga hearing na yan, na-expose ang kanilang mga pangalan. Diba? Kasi yung iba dyan na magtatapos na yung mga termino, tatakbo yan sa ibang posisyon, so kailangan nila yan. Katulad ni Dan Fernandez, na pagkatapos nitong pagiging congressman niya, tumatakbo yan bilang gobernador. So yun po ang katotohanan dyan. Hindi po
para makakuha sila or makapag-legislate sila ng batas. Kasi kung magle-legislate sila ng batas dahil sa mga hearing-hearing na yan, hindi sana sa sobrang daming hearing na kanilang ginawa, napakarami ng batas na nagawa nila. So, eto mga kababayan, ay puro ito kasinungalingan, puro ito panggigipit lang, puro ito pamumulitika dahil nga tayo ay mga Duterte supporter, tayo ay mga Duterte. Tayo po ay sumusuporta sa mga Duterte, nakalaban nila, na pinipiga nila, dinidikdik nila, gusto nilang pabagsakin. Malinaw na malinaw po yan. You don't need a degree para ma-realize mo kung ano yung ginagawa nila. Piruin mo, tapos na ang Kongreso. Di ba? I mean, sarado na ang Kongreso. Bakit pa sila gagawa ng paraan para makapag-hearing kung wala silang gustong gawin? 'Di ba? Kung susunduin lang natin ang batas, mga kababayan, wala na pong mangyayari diyan, Wala na pong mangyayari dahil nakasulat sa batas na pagkatapos o pag nag-adjourn ang Kongreso, lahat po 'yan dapat tumitigil. 'Di ba? Ginagawa nila 'yan dahil hindi nila alam na kung ano mangyayari sa kanilang karir pagkatapos nitong eleksyon na ito. Baka yung mga re-electionista dyan, ng mga pumirma doon sa impeachment ni BP Sara, baka hindi na yan manalo. Diba? Kaya ngayon, lahat gagawin nilang kapamaraanan para sa pansarili nilang kapakinabangan. Kahit magsinungaling sila, gumawa sila ng nalalabag sa batas, kahit pag sinungalingan nila, lokohin ng mga Pilipino, gagawin nila yan dahil matagal na nilang ginagawa yan. Nakita na natin yan doon sa unang pinakita kong video. Hindi ho ba? Kung paano nila tayo niloloko. Nabuo pala, sa bibig mismo na Toby Tiangco, nabuo pala yung mga ano na yan, dahil magkakaibigan. Pero, yung sinasabi ng kanilang amo, bossing dyan sa entablado, sa tuwing sila ay nagka-campaign rally, abay, puro papuri sa kanilang mga kandidato na wala pa namang napapatunayan. So, ano ibig sabihin nun? Kasinungalingan, mga kababayan. Kaya lumalaganap ang kasinungalingan sa buong mundo, mga kababayan, dahil marami ang nasisilaw sa kapangyarihan, nasisilaw sa salapi, nasisilaw sa katanyagan. And I think isa dyan ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga gumagawa niyan. Kahit ano gagawin nila, kahit nga sambahan kahit sambahan ng KOJC, nilulusob nila, para lang siguro mayroon silang mapatunayan. Para mayroon mapag-usapan, para mapagtakpan ang tunay na nangyayari sa ating lipunan. Yung kanilang mga kabulastugan, yung kanilang mga kalokohan, na hanggang ngayon hindi pa natin naliliwanagan dahil hindi naman sila nagpapaliwanag kung ano talaga ang nangyari, yung mga hinihingi ng taong bayan, yung dinidemand ng taong bayan, kanila po, ito'y tinutulugan lang nila. Yung open the book diyan sa Kongreso. Yung PI kasi yan People's Initiative, nasaan na? Yung mga smuggler, nasaan na? Yung sa PhilHealth, nasaan na? Yung mga insertion, nasaan na? May napaliwanag ba sila? Wala. Dahil nga, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Bakit nagsisinungaling? Nagsisinungaling dahil walang respeto, walang respeto sa batas, walang respeto sa tao, at higit sa lahat, walang respeto sa Diyos. Ako mga kababayan, noon sana hindi ako naniniwala doon sa mga anti-Christ Hindi ako naniniwala sa mga anti-Christ. Pero, noong tayo ay napunta doon sa KOJC, mga kababayan, meron pala talagang tao na kakalimutan. Kakalimutan ang relihiyon. Kakalimutan ang kabanalan. Kakalimutan ang puok sambahan para lang sumunod doon sa mga utos ng kanilang mga amu-amuhan. Di ba? Sino lang ba ang magagalit or lulusob sa isang bahay-sambahan? Si Lucifer, si Satanas, mga kababayan. Oo.
At eto na nga, noong nakaraang mga buwan, mga kababayan, ipinakita ko sa inyo, yung mga anti-Christ sa Amerika, na ginigipit, sinasaktan, inaapi, yung mga people of faith. Pati yung mga buntis, ginigipit nila at sinasaktan pa. At hindi lang pala sa Amerika nangyayari yan, mga kababayan. Kaya tayo pinarorosahan ng Diyos, yung mga climate change na yan, mga sunog, mga baha. Dahil maraming demonyo dito sa lupa, lalo-lalo na sa politika. At eto, mga kababayan, isa pa sa nabuking ng Amerika sa pamamagitan ni J.D. Vance, mga kababayan, nandyan pala sa Europa, kung nasaan, nandun pa man din ang Roma, nandun ang Santo Papa, meron pala dyan ng mga satanista, katulad dito sa Pilipinas, na ginigipit ang mga simbahan, sinasaktan ang mga taong simbahan. Iisa lang po ang pinanggagalingan, salamin ika nga. O eto, panoorin po natin ito mga kababayan at papaliwanag ko po sa inyo kung ano talaga itong kaganapan na ito. Grabe, ito po ay mga satanas na. Wala silang pakialam, wala po silang pakialam kung ano man ang mangyari, basta magawa nila kung ano ang kanilang mga adhikain. Pakinggan po natin ang poging-pogi na kaibigan ko. Si Franco Baranda, pakinggan natin. Pasok. Europa. Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol dito. Alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondehar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon. Sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany, mariing kinundena ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Ayon kay Vance, nakababahala ang ganitong batas na tila sumasakal sa kalayaan sa paniniwala. So ito mga kababayan, kung gaano kademonyo talaga ang lupa ngayon, okay? Kaya tayo pinaparusahan dahil puro kademonyohan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Biruin mo dyan sa Europa, mga kababayan, ito sa Munich ata ito sa Germany, Munich, okay? Meron daw doon, nagdadasal lang ng 3 minutes, dinampot, ikinulong. Hindi ba galawang satanas yan? Dito rin sa Pilipinas, meron din. May isang pastor na nagpipreach, nagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pinag-initan. Ikinulong din. Hindi ba same-same? Tuloy natin. Bukod pa rito, mabigat ang ipinapataw na parusa sa sino bang lalabag. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. After British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ang tinutukoy ni Vance ay ang buffer zones law ng UK na nagtatakda ng safe access zones sa paligid ng mga klinika at ospital na nagbibigay ng abortion services. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa posibleng harassment o panggugulo habang sila'y kumukuha ng mga serbisyong ito. Ngunit ayon kay VP Vance, maging ang pagdarasal sa loob mismo ng pribadong tahanan sa Scotland ay maaari na ring ituring na krimen. Grabe. Krimen pala yung pagdadasal. Wow, nakakakilabot. Dito sa ating bansa mga kababayan, as much as possible, ayaw nating pag-usapan ang relihiyon dahil baka meron tayong matapakan
Bilang respeto, hindi natin yan pinag-uusapan, hindi yan pinagdidebatehan. Pero dito sa ibang bansa, mga kababayan, okay lang. I'm sorry. Bawal ka magdasal. Oh my God. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, Pucha, anong batas yan? Sa demonyong batas yan. Wala kang pakialam dapat. Wala kang pakialam kung anong pagdadasal gagawin ng isang tao. Wala kang pakialam doon. Karapatan nila yun. Paniniwala nila yun. Bakit mo gigipitin? Anong gusto mo mangyari? Gusto mo maging satanista ang lahat ng tao sa mundo? Nakakakilabot, mga kababayan. I don't know kung umiiral sa kanila yung separation of church and state. Diba? Pero mukhang hindi eh. Kasi yung Estado mismo nakikialam sa pagdarasal na nga eh. Nakakabahala ito mga kababayan. Pagka ito lumaganap sa buong mundo, nako po, anong parusa kaya ang ibibigay sa atin ni Jesucristo? Anong parusa ibibigay sa atin ng Diyos? Dahil ito mga kababayan, oo. Hindi po ito biro. Dahil pinag-uusapan yan sa daan-daang tao. Ha? So ganito ba ang idol ng Pangulo ng Pilipinas? At ako hindi ako magtataka na pag-initan ni Marcos Jr. ang Iglesia ni Cristo dahil kumukontra sa kanya. Dahil sinusuportahan si VP Sara na wag i-impeach si VP Sara Duterte. So ito na po ang uri ng mundo ngayon na meron tayo, mga kababayan. the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Samantala, sa Amerika ay muling pinalakas ang freedom of religion sa ilalim ng Trump administration. Katunayan, ipinahinto ni US President Donald Trump ang weaponization ng DOJ at FBI laban sa people of faith sa US. Isa sa mga lubhang naapektuhan ng religious persecution na ito sa ilalim ng Biden administration ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ngunit, hindi lang sa Europa at Amerika umiiral ang religious persecution. Ayon sa political commentator na si Elmer Hugalbot, mas matindi pa rin ang panggigipit sa mga taong simbahan sa Pilipinas. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa rito ay ang 16-day KOJC siege kung saan higit 5,000 armadong pulis ang sumalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang layunin, hanapin si KOJC spiritual leader Pastor Apollo C. Kibuloy na isang biktima ng political persecution sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr. Makikita mo yan, no? Hindi lang sa Europa, kundi dito na rin, no? Sa Pilipinas. At una na nga dyan, kayo na nga, yung nagiging pinakamalaking ebidensya, no? Na inano yung rights ninyo, binayolate, no? Tinapakan yung rights ninyo to the freedom of worship and religion. Nagtatakaan ni Hugalbot na ang Trump administration sa Amerika ay nagpapahalaga sa religious freedom. Ngunit sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. na malapit sa mga Amerikano, tila nalalapastangan ito. Kung magiging senador, tiniyak ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagsusulong ng mga batas upang protektahan ang religious places sa bansa. Dahil kung nagawa ang paglapastangan sa KOJC compound na isang banal na dako para sa 7 milyong mananampalataya, ay hindi malayong mangyari rin ito sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehat, SMNI News. Yun. Pinagawa. Yan mga kababayan. Yan po ang tunay na nangyayari sa ating lipunan. Okay? Yan po ang tunay na kaganapan na hindi natin ikakahila dahil may mga video po yan. Kahit mga kababayan, kahit gaano nilang tanggi, nakatatak na po yan sa isipan ng mga Pilipino. At hindi na ng mga Pilipino sa Pilipinas, kundi ng mga Pilipino sa buong mundo. Diba? Kaya nga napakalakas ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy kasi siya ay pinahirapan na wala naman pa napapatunayan na kasalanan. At ang numero 1 po dyan, pasimuno
sa panggugulo na yan ay walang iba kundi si Benhar Abalos. Si Benhar Abalos na isa sa mga kandidato ni Bongbong Marcos na sinasabi niya na maganda ang mga records. Meron bang maganda ang records na mag-uutos kang lusubin ang isang religious organization? Na sa istorya ng buong mundo, ito ang pinakaunang simbahan na pinasok ng mga demonyo? Akala ko yung demonyo, takot yan sa Diyos. Akala ko, sa mga Katoliko, pag may demonyo, harap mo lang daw yung krus, matatakot sila. Pero yung mga demonyong ito na pumasok sa KOJC, ito yung mga demonyo ng mga hustler. Ito yung mga demonyo ng mga veterano. Sa pamumuno ni Torre. Na ngayon, bida-bida na naman dahil pag nakapasok ang Duterte sa Malacanang, alam niya kung ano ang kanyang kahihinatnan. Pero huwag natin kakalimutan, mga kababayan, na kung hindi kay Benhar Abalos na nagbigay pa ng 10 milyon para mahuli si Pastor Apollo Siquibuloy, ay hindi po ito lalaganap. Isama na natin si Risa Hontiveros. Dahil kay Risa Hontiveros nagsimula ito, kagaguhan, kalimonyoan na ito sa pamamagitan ng pagbabayad daw di umano nila ng mga testigo na totoo naman. Yun ang problema natin, mga kababayan. Dahil dito sa Pilipinas, marami na tayo sa politiko na tagasunod ng mga diablo at mga demonyo. Kaya nga, napakahalaga ng religious intervention sa gobyerno ng Pilipinas dahil napakarami na dito ng mga politiko na sumasamba sa mga demonyo. Tulad nung pinanood natin kanina, mga kababayan, huwag po nating hahayaan na itong mga demonyong ito ay magtatag din or gumawa din ng batas sa Pilipinas na bawal na magdasal. Kaya nga, habang hindi pa huli ang lahat, maglagay po tayo ng mga matitino at may pagmamahal sa Pilipino at sa bansang Pilipinas na mga lingkod bayan. Ako, yung politiko kasi, pangit na pakinggan eh. Pagka politiko, it's either magnanakaw, kurap, may kabit, di ba? May mga tagong yaman. Yun po ang salamin ng politiko. Pero pag sinabi mong leader, yan ang mag-aayos sa buhay mo. Leader eh. Negatibo na po ang tunog ng politiko sa bansang ito. Kaya wag na po tayong maghalal ng politiko. Maghalal po tayo ng mga lingkod bayan. Halal po tayo ng mga leader. Katulad ni Pastor Apollo Siquibuloy. Yan po ang totoo dyan. Kung makakausap nyo lang si Pastor Apollo Siquibuloy, mabibilib kayo dahil sa kanyang talento, kakayahan, abilidad at pagmamahal sa ating bayan. Hindi lang, alam nyo, napakasarap na ng buhay ni Pastor Apollo Siquibuloy at ng kanyang mga miyembro. Pero bakit niya ginagawa ito? Bakit siya pumasok sa mundong magulo? Kung pwede naman siyang manahimik doon sa mga paraiso na ginawa nila. Diba? Dahil nakikita ni Pastor Apollo Siquibuloy na mayroon siyang magagawa para sa Pilipinas. At ito ay hindi haka-haka katulad ng mga kinukwento ng mga palakang bangagyan. Na gagawin nila ganito, gagawin nila ganyan, pero wala namang pinapakitang resibo at ebidensya. Si Pastor Apollo Siquibuloy, ayan na. Nagawa na niya sa kanyang kongregasyon, nagawa na niya sa kanyang komunidad. Pag nagawa mo na, hindi na mahirap ulitin. Kahit gaano kalaki pa, hindi na mahirap ulitin yan. Dahil may idea ka na kung paano mo gagawin at kung paano mo pagagandahin, may idea ka na. Hindi mo kailangang trial and error pa. Katulad ng mga nangyayari ngayon, trial and error, para silang they're testing the water every time.
they're making a decision, they're testing the waters. Kung ano yung magiging reaksyon ng tao. Oh. Pero itong mga taga-PDP laban, mga kababayan, Senator Bato, Senator Bongo, Senator Bongo, milyon-milyon na ang natulungan sa pamamagitan ng Malasakit Center. At hindi rin natin matatawaran ang pagmamahal ni Senator Bato sa bayan at pagkalaban niya doon sa mga tiwali na politiko dito sa bansang Pilipinas. Oh, Atty. Vic Rodriguez, abogado. Diba? Jimmy Bondoc, abogado. Diba? Lahat ni Kalibre, Barcoleta, abogado. Lahat ni Kalibre, kumpara mo dito sa kabila. Na purong awa, wala naman nagagawa. Kaya mga kababayan, kailangan natin maging matalino. Ha? Paulit-ulit natin sasabihin yan. Kung gusto nyo umasenso ang buhay ninyo, kung gusto nyo umangat ang bansang ito, wala na tayong ibang gagawin. Bumoto lang tayo ng matinong politiko. Uulitin ko, kung ano yung puno, yun ang bunga. Ngayon, sa politika sa Pilipinas, dalawa lang naglalaban. Yung alkansya at ang PDP laban. Sa tingin nyo, sino ang may napatunayan? Sinong leader ang may napatunayan? Walang iba, kundi si Pangulong Duterte. Yung ngayon, 3 taon na, wala pa tayong natitikman. Kaya, mga kababayan, yan, bumoto tayo ng tama. Huwag nating ibebenta. Huwag kayong makonsensya doon sa nagbibigay ng pera dahil hindi naman yan galing sa kanila. Kahit hindi magbigay ng pera, kung alam mo na ito ang mag-aangat sa buhay mo, yun ang iboto mo. Simulan natin sa sarili. Simulan natin sa respeto sa ating sarili. Yung sarili na hindi nagpapabili. Ano naman, kung binigyan ka ng pera, kunin mo. Hindi na mo naman hingi yan Binigay naman nila. Diba? Pero iboto mo, yung tunay na may malasakit, may pagmamahal, at may puso para maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Alright? So magandang araw sa inyo, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. Don't forget to comment all of your opinions, reaction, and everything. Babasahin natin yan at ating pupusuan. My name is Master Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.